Matapos ang 2 buwan, wala na sa Tubataha Reef ang sumadsad na USS Guardian. Nitong Sabado, tuluyang naialis ang kahuli-hulihang parte ng US Navy ship. Kanina binisita at ininspeksyon muli ng Philippine Coast Guard at ng Tubataha Management Office ang nasirang bahagi ng bahura o coral. May exclusive report si Rafi Tima. Sakay ng US Navy helicopter, narating namin ang South Atoll ng Tubataha Reef kung saan sumadsad ang USS Guardian. Wala na ang barko matapos makumpleto ang salvage operation sa minesweeper nitong Sabado. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang isa-isang pagangat sa pinira-pirasong barko. March 26 nang iangat ang bow o harapan, sinunod ang gitnang bahagi at pinakahuli ang stern o likurang bahagi. Sa mga litratong ito, makikita kung paano nabaluktot ang hélice ng barko dahil sa pagsadsad sa bahura. Ayon sa salvage supervisor, sa unang bahagi lang sila nahirapan. That side would press in about a foot or 18 inches and all the machinery was moving around. So it wasn't the safest of working. Tiniyak umano ng salvage operators na walang anumang langis o maliliit na bahagi ng barko na maaaring nahulog sa dagat. Ang mga pira-pirasong bahagi ng barko nakalagay na sa Smith Borneo di kalayuan mula sa Jascon 25 crane ship na nagangat sa USS Guardian. Ang bahagi ng bahura kung saan nabalaw ang barko noong Enero, namuti na ngayon. Sa ngayon ay nagsasagawa na lang ng clean-up operation ng US Navy dito sa lugar kung saan sumadsad ang USS Guardian. Mga malilit na parte na lang ng barko ang kanilang kinukuha at matatapos na ang salvage operation. Ang Philippine Coast Guard at Tubataha Management Office nasiyahan sa ginawang salvage operation. Bagaman hindi pa masusing na inspeksyon ng mga eksperto ang sinadsaran ng barko, tila hindi na lumawak pa ang nasira ng USS Guardian. Mas maaga ng 2 araw natapos ang operasyon, pero sa pagsusuri ng TMO noong Pebrero, hindi bababa sa 4,000 square meters ang nasirang bahura. Sa batas, 24,000 pesos kada square meter ng pinsala sa bahura ang multa. Kaya naman humigit kumulang 76 na milyong piso ang posibleng bayaran ng US Navy sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Amerika, handa silang bayaran ng danyos. Ito rin ang sinabi ng Deputy Defense Secretary ng Amerika na si Ashton Carter. Si Carter ang number 2 man sa US Defense Department. It remains a mystery to many of us what exactly was the USS Guardian doing. It's a warship and a minesweeper at that before it got stuck in the corals. And will your government pay for all the damage that it had caused? We know what it was doing, which was it was trying to get from one point to another as part of this naval presence. And then we know that, reefs are sensitive environmental treasures, so the restoration of the reef is important. And direct answer to your question, yes, the United States has agreed that to compensation. Rafi Tima, GMA News.